Ngunit alam niyang baka ilusyon lamang iyon ng kanyang pag-asa. Nagpatuloy siya sa paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng dungsyon. Biglang nag-alerto ang kanyang mga kakayahan, detect danger, at detect presence, na parehong nag-aktibo. Isang slime ang bumagsak mula sa itaas, ngunit mabilis niya itong naiwasan at tinapos ng isang mabilis na hiwa ng espada. Sa kanyang gulat, may natagpuan siyang walang malay na dalagang elf sa loob ng latak ng halimaw. Kahit alam niyang delikado ang magdala ng dagdag na pasanin sa ganoong mapanganib na lugar, hindi niya nagawang iwan ito. Tinakpan niya ito ng kanyang balabal at naghintay na magising. Pinagmasdan niya ang pinong mga tampok ng mukha at mahahabang tainga nito, at agad na naalala ang sinabi ni Saran, ang mga duwende ay nagmamahal sa kalikasan at sa kanilang banal na puno. At kinamumuhian ng mga tao dahil sa walang pakundangang pagputol ng kabubatan. Bihira silang lumabas sa kanilang tinubuang kabubatan. Kaya't ang makita ang isa sa kanila sa dungsyon na ito ay isang palaisipang hindi niya masagot. Habang naghihintay, binalikan ni Akira ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Simula nang dumating siya sa mundong ito, siya ay sunod-sunod na naipit sa pagsasanay, laban, at mga nakakapagod na pangyayari. Ngayon lang siya nakaranas ng katahimikan at oras ng paghihintay. Naalala niya ang isa pang abilidad na hindi niya pa nagagamit, ang World Eyes. Sa kanyang pagkamausisa, sinubukan niya ito at agad na nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Napagtanto niya na hindi ito ordinaryong kasanayan. Binibigyan siya nito ng kakayahang makita at malaman ang lahat tungkol sa mundo, ngunit napakalawak ng sakop nito na halos hindi niya makontrol. Nang sinubukan niyang baguhin at paliitin ang focus nito, natutunan niyang magamit ito ng mas maayos. Habang maingat niyang sinusubukan, itinuon niya ang kanyang mata sa dalagang duwende, at sakto itong nagmulat ng mga mata, mahina ang tinig habang tanong nito, nasaan ako? Samantala, sa ibang lugar na hindi batid ni Akira, may nangyayaring kakaiba sa kanyang mga kaklase. Si Asahina Kyusuke, na hanggang ngayon ay nasa ilalim pa ng sumpa ng prinsesa, ay hindi sinasadyang nakatagpo ng isa sa 6 na cursed crystal. Sa isang hindi niya namalayang galaw, tinaga niya ito at bumasag sa piraso. Sa sandaling iyon, naputol ang kapangyarihan ng prinsesa sa kanya, at hindi niya namalayang napalaya niya ang sarili mula sa madilim na mahika, isang pangyayaring tiyak na magpapabago sa darating na mga kaganapan. At dito nagtatapos ang chapter 7 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng chapter 8? Mag-comment na sa baba at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.